Hello guys, good morning. So magandang umaga sa inyong lahat. So dito tayo ngayon sa ating radar or ARPA, no. Meron kasi nagtanong sa akin yung isang AB ko nung nakaraan. So nagtatanong kung ano daw pinagkaiba ng true tsaka relative na vector. So bago yan, pag-usapan natin, i-share ko lang sa inyo na itong radar natin, yung klase ng ARPA natin dito sa barko is some electronics, no. So electronics. Dito guys, sa klase ng radar na to, kaya ng ARPA na to, connected na dito yung ibang mga equipment sa bridge, no. Kasi normally sa mga ibang barko ko na nasampahan is baga separate sila, no. Kumbaga yung radar or ARPA na yun lang talaga yung gamit niya, yun lang yung functions niya. So hindi siya connected sa ibang mga equipment sa bridge. So dito, kung mapapansin nyo, tingnan nyo tong menu. Punta tayo sa menu, no. So, meron na siyang AIS, meron na siyang VDR, at saka yung ibang mga alarm nandito na rin, no? So, connected na siya sa AIS, connected siya sa VDR. Baga, pwede ka na mag-adjust dito, mag-set ng settings mo ng AIS settings mo, yan pwede na rin dito. Tapos, pwede ka na rin mag-save ng VDR dito, VDR data, no? Once na may aksidenteng nangyari. So, ayun. So, kakaiba siya doon sa ibang mga nasampahan ko, no? Tapos, ito, overview lang dun sa panel board niya, no. Yan. Tapos guys, pag-usapan natin yung pinagkaiba ng true vector at saka yung relative vector. So ngayon, naka true vector ako. So yan, ibig sabihin yan, ito yung totoong takbo ng barko, no, relative sa ating true north, no. Kumbaga, ito yung kurso na tinatakbo niya ngayon, ito yung kurso na tinatakbo ko. Ito yung tinatakbo ng isa. Yan. So yan ang true vector, no. Once na may iba kasing mga kapitan, may napansin ako ibang mga opisyal at saka ibang kapitan, chief mate, madalas ginagamit nila for collision avoidance is yung relative vector. So palitan nga natin ng relative vector na mangyayari. Yan. So nag-iba na siya guys, no. Nawala na yung vector mo kasi naka-relative ka na. So ibig sabihin dito guys, ito na yung takbo ng barko na to, itong dalawa na to, relative sa'yo, no. So ikaw na yung reference ngayon. So kaya nila ginagamit to for collision avoidance para malaman nila kung direktang tatama sa iyo sa sentro ng barko mo yung barko na to. So kung merong may possibility ng collision, no. So ginagamit nila yan pag mga malalapitan katulad ng mga fishing boat, no, pag marami talaga. Kasi ngayon maluwag pa to guys, kasi kaya ganito pa itsura ng radar. Pero once na dumaan kayo ng China, especially doon sa China talaga o kaya sa Singapore Strait, no. So talagang masisikip na yan guys, marami ng bangka, marami ng mga barko dyan. So ginagamit nila yan for collision avoidance para malaman nila yung dangerous target, yung talagang tatama sa iyo, no. So sa experience ko, hindi na rin talaga ako gumagamit niyan kasi wala naman halos pinagkaiba yan dito, no. Yun nga lang, kung sa relative motion or sa relative vector, no, ito yung sentro ko, ito yung barko ko, dito siya papunta sa akin, no. Wala namang pinagkaiba yan guys pag sa true, no. Sa true vector nga lang, ito ang binabantayan ko, no. Kasi itong sinet ko na oras, ibig sabihin ito 20 minutes, yan. 20 minutes vector true. So pagdating ng 20 minutes guys, ito yung tinatakbo ko. So nandito ako sa position na to, no. After ng 20 minutes, nandito siya. 20 minutes, nandito yung isa, no. So wala akong dapat alalahanin hanggat walang tumatama after 20 minutes dito sa dulo ng vector ko, no. Kasi bali ito na yung magiging position ko after 20 minutes. So kailangan once na may tumama na dyan, maliit na yung CPE niyan, so kailangan ko ng umaksyon, no, para makaiwas. So yun lang yung pinagkaiba nila, no. Pero kaya hindi na ako gumagamit masyado ng relative vector kasi wala naman silang halos pinagkaiba, no. Nasa sayo na lang yan guys. So ulitin ko, depende yan sa nagnanavigate, depende yan sa tao kung ano yung pinakagusto nila, no, pinakagusto nilang gamitin. Ngayon itong trails din, pwede mo rin siyang gamitin, no. Pwede mo siyang gawing relative, pwede rin gawing true, pareho lang yan sila. Itong trails na ito yung may kulay na pula, no. So yan yung pinakaiba nila, no. Sana klaro sa inyo, no. Kung hindi nyo masyadong naintindihan o kung meron diyang mga will experience na talaga na meron pang magandang explanation dyan, so paki-comment nyo na lang sa baba, no. Ano naman ngayon guys, kung yung sitwasyon natin is
maraming maraming fishing boat, no, katulad sa China. Ano bang totoong nangyayari sa bridge, o ano kaya ang ginagawa dito sa bridge talaga, ano yung setup ng radar? So normally guys, ang ginagawa dito sa radar, no, para makita mo talaga yung mga small targets, ma-acquire mo sila kung ano yung totoong takbo nila, is ginagamit natin yung mababang range. Yun ang pinakaunang gagawin mo. So as a navigator, dapat mababa ang range, kasi pag mataas ang range, so may tendency na maliliit lang din na tuldok yan dito, no, mga maliliit na bangka. So pag tinaasan mo, binabaan mo yung range, so lumalaki siya, kaya mas nakikita natin, mas na-acquire siya ng radar, no, yung takbo niya. Tapos pangalawa dyan guys, na pinaka-importante guys, no, itong setup mo ng mga functions na to, itong gain, rain at saka sea clutter, no, dapat i-adjust mo rin yan ng maayos guys, kasi once na hindi magandang setup mo dyan, maaaring, lalo pag magandang panahon, tapos tinaasan mo naman itong sea clutter, yung maliliit na bangka hindi na siya masyadong nadidetect kasi sumasabay lang siya sa alon, no. So magandang gawin dyan, dapat timpla-timplahin mo na lang. Once na may malapit na bangka, timplahin mo kung paano siya lalabas dito sa radar, tapos yun ang magiging setup mo all the way to, sa duty mo, no. Kasi yun yung yun ang adjustment mo ng setup niya. Yun ang ginagawa ko kadalasan. Tapos ito yung gain, wag mo rin pasobraan to, kasi once na sobrang sobra din to, tingnan nyo, tataasan ko yung gain, maraming lumalabas na parang ganito. Yan. So lahat naman ng mga nasa gilid, kumbaga yung alon, ganyan, nagaganyan siya, so nakakadisturbo din siya sa navigation mo, no. So kumbaga timpla-timpla na lang to guys, no, kasi depende yan sa panahon, kung maalon o kaya maulan, so ganyan yan. So dapat marunong kang mag-adjust niyan, no. Yan ang pinaka-importante, so para makaiwas sa mga fishing boat. So kung meron pang mga well experienced diyan na mga official, no, na merong ma-i-comment diyan, merong maidagdag, paki-share na lang natin sa mga baguhan, no. Paki-comment na lang diyan. At saka sa mga bago lang diyan, pwede kayo mag-subscribe sa YouTube channel natin. Libre lang yan, walang bayad. Pindot na lang. Tapos kung gusto niyo ma-update yung notification bell, pwede rin. Tapos see you na lang sa sunod na video natin ulit, no. Sana merong counting idea lang, no, na nakuha kayo dito kahit papaano about sa radar ARPA, sa true and relative vector, kung ano yung pinagkaiba, at saka yung pag-iwas sa mga fishing boat kahit papaano. So maraming mga training center nag-offer ng mga training dyan, no, paano sa collision avoidance. So marami tayong mga theoretical explanation, pero itong sinasabi ko sa inyo is actual na nangyayari to. So yan, libre lang. Maraming salamat at mag-ingat kayo lagi. See you sa ating next video.